Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! Ako si Gabby, 27 years old. I am a marketing manager sa isang malaking company sa Makati. Maayos ang takbo ng career ko. Kumikita ako ng 6 digits every month, may sarili din akong kondo at sasakyan. Sa totoo lang, masasabi kong stable na ang buhay ko. May boyfriend din ako. Ang pangalan niya ay Romeo. 3 taon na kaming nagsasama sa iisang bahay. Ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napapansin akong pagbabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Parang napapagod na akong kasama siya. Napapagod na akong kausap siya. Unti-unti na akong nauubos sa relasyon namin. Magkaibang-magkaiba kasi ang buhay namin. Habang ako ay may maayos na career at patuloy na umaayos ang buhay, si Romeo naman ay parang nananatili lang sa iisang lugar. Wala siyang direksyon sa buhay. Parang wala siyang drive na pagandahin o ayusin ang buhay niya. Madalas, pakiramdam ko ako ang bumubuhat sa aming dalawa. 3 buwan na siyang walang trabaho ngayon. Nag-resign siya sa dati niyang work. Sabi niya noon, magpapahinga lang daw siya ng ilang linggo. Inintindi ko naman siya noong una. Pero ngayon, ilang buwan na ang lumipas. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Matalino naman si Romeo. College graduate din siya. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit parang walang trabaho ang nagtatagal sa kanya. Ako ngayon ang gumagastos para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ako ang sumasalo sa mga gastusin sa bahay. Dahil sa kondo ko siya nakatira din. Kahapon, talagang nainis ako sa kanya. Habang busy ako sa trabaho at sunod-sunod ang ginagawa kong tasks at meetings, pagtingin ko sa kanya, nakahiga lang siya. Tahimik na nanonood ng mga TikTok videos. At sa sandaling yon, lalo kong naramdaman kung gaano na ako kapagod. Yung tipong buong araw ka ng pagod sa trabaho. Ikaw na nga ang kumakayod. Ikaw pa ang nagbabayad ng bills, pagkain, kuryente, internet. Tapos paglingon mo, parang wala lang sa kanya ang lahat. Parang hindi niya nakikita kung gaano ako nahihirapan. Hindi ko naman hinihingi na siya ang gumastos. Hindi ko rin hinihingi na pantayan niya yung kinikita ko. Ang gusto ko lang, maramdaman ko na may kasama ako. Na may partner ako. Na hindi lang ako mag-isa na lumalaban para sa aming dalawa. Habang nakahiga siya at tumatawa sa pinapanood niya, sobrang stress ko sa mga deadlines and projects sa work. Habang nakahiga ako, pagod na pagod galing sa work, bigla niya akong inaya na magbembang. Sa totoo lang, ayaw ko sana. Naiinis pa ako sa kanya at ang bigat pa ng pakiramdam ko. Gusto ko lang sana humiga at magpahinga. Pero mapilit siya. Sa huli, pumayag na lang din ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ayoko para matapos na at makaros siya. Habang may nangyayari sa amin, napansin ko na iba na yung pakiramdam ko. Dati, kahit simpleng hawak lang niya sa akin, ramdam ko agad yung lambing at pagmamahal. Pero ngayon, parang wala. Parang ginagawa ko na lang yon dahil kailangan at para makaraos kaming dalawa. Parang obligasyon na lang, hindi na dahil gusto ko. At habang magkatabi kaming nakahiga pagkatapos, tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung pagod ng katawan ko o yung pagod ng puso ko. Nung natapos na lahat ng deadlines ko sa work, nag-decide ako na mag-book ng travel. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko ng space. Kailangan ko munang lumayo. Nagpunta ako ng Cebu para magmuni-muni. Hindi ko siya sinama. Sinabi ko sa kanya, kailangan ko lang mapag-isa sandali. Nakita ko sa mukha niya na nalungkot siya. Parang gusto niyang sumama, pero hindi siya nagsalita. At habang nag-iimpake ako, napatanong ako sa sarili ko, isasama ko ba siya? Ako na naman ba ang gagastos? Ako na naman ba ang mag-a-adjust? Ako na naman ba ang iintindi? Napabuntong hininga na lang ako. Sa totoo lang,
Pagod na talaga ako sa ganitong setup namin na palagi na lang ako pero I still decided na hindi ko siya isasama. Nagstay ako sa Cebu City ng 4 na araw. Wala akong sinusunod na itinerary. Kung saan lang ako mapadpad, doon ako pumupunta. Kumain mag-isa. Naglakad mag-isa. Uminom ng kape mag-isa. Tahimik, pero ang daming pumapasok sa isip ko. Pagkatapos noon pumunta ako sa Cebu Province hanggang makarating ako sa Bantayan Island. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, doon ko naalala kung paano kami nagsimula. Naalala ko kung gaano kami kasaya dati. Yung mga unang beses na nagkita kami. Yung mga gabing hindi kami nauubusan ng kwento. Yung mga panahong pakiramdam ko, kaya kong gawin lahat para sa kanya. Pero naalala ko rin yung mga away namin. At doon ko na-realize ang isang bagay. Sa tuwing nag-aaway kami, ako lagi ang unang lumalapit. Ako lagi ang nag-aayos. Ako lagi ang nakikipag-usap. Ako lagi ang nagpapakumbaba. Ako yung nag-i-explain. Ako yung nagtatanong kung anong problema. Ako yung gumagawa ng paraan para maging okay kami. Habang nasa bantayan ako, mas lalo kong naintindihan kung bakit ako napapagod sa relasyon namin. Hindi lang pala dahil sa ako yung gumagastos. Hindi lang dahil sa ako yung laging may responsibility. Hindi lang dahil sa ako yung laging nag-a-adjust. Napagod ako dahil pakiramdam ko mag-isa lang akong lumalaban. May isa pa siyang ugali na matagal ko nang napapansin. Kapag may problema kami, ayaw niya pag-usapan. Parang umiiwas siya sa kahit anong confrontation. Kapag may tampuhan, tatahimik lang siya. Kapag tinatanong ko kung anong nararamdaman niya, lagi niyang sagot, wala. Ayos lang. Hindi importante. Pero ramdam ko na hindi totoo. At doon ako lalong napapagod. Kasi ako yung taong gusto pag-usapan ng problema. Gusto ko inaayos. Gusto ko nililinaw. Gusto ko pareho kaming nag-e-effort para maging okay. Pero sa tuwing may conflict kami, pakiramdam ko ako lang yung nandun. Ako lang yung nagtatanong. Ako lang yung nakikipag-communicate. Ako lang yung nag-aayos ng lahat. Ang dami kong realization nung mag-isa lang ako sa Cebu. Siguro dahil walang ingay, walang trabaho, walang obligasyon. At higit sa lahat, wala siya sa tabi ko. Habang naglalakad ako mag-isa, habang nakaupo sa tabing dagat, habang nakatingin lang sa malayo, paulit-ulit kong tinanong sa sarili ko kung masaya pa ba ako. At sa bawat tanong, mas lalo kong nararamdaman na matagal ko nang kinikimkim yung pagod. Napagtanto ko na hindi lang pala ako napapagod sa trabaho. Napapagod din ako sa relasyon namin. At siya, nandyan lang. Hindi siya masamang tao. Hindi siya nananakit. Hindi siya nanloloko. Pero hindi din siya gumagawa ng paraan para patibayin yung relasyon naming dalawa. Doon ko na-realize na minsan, hindi sapat na mahal mo lang yung tao. Kailangan pareho kayong gumagalaw. Pareho kayong lumalaban. Pareho kayong may ambag sa buhay ng isa't isa. At sa totoo lang, pakiramdam ko matagal na akong mag-isa kahit may relasyon pa kami. Pagbalik ko ng Manila, alam ko na yung gagawin ko. Hindi na ako naghintay ng away. Hindi na ako naghintay ng panibagong problema. Hindi na rin ako naghintay na mapuno ulit ako. Umupo kami sa sala ng kondo. Tahimik lang siya, parang normal lang ang lahat. Pero ako, buo na yung desisyon ko. Sinabi ko sa kanya na kailangan na naming maghiwalay. Hindi dahil may iba. Hindi dahil may malaking kasalanan siya. Kundi dahil pakiramdam ko, hindi na kami pareho ng direksyon. Sinabi ko sa kanya, pagod na ako. Pakiramdam ko ako lang yung may dala ng relasyon natin. Mahal pa kita, pero hindi na ako masaya. Sabi ko. Ang hirap sabihin. Sobrang hirap. Pero mas mahirap manatili sa relasyon na alam mong ikaw na lang ang lumalaban. Sinabi ko rin sa kanya, kailangan ko ng partner. Hindi lang kasama sa bahay. Kailangan ko ng taong may ambag sa buhay ko. Hindi lang yung ako ang laging nagbibigay. Tahimik lang siya habang nagsasalita ako. At doon ko lalo naramdaman na tama yung desisyon ko.
Kasi hanggang sa huli, ako pa rin yung nagsasalita. Ako pa rin yung nag-e-explain. Ang sagot lang niya, sorry. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hanggang sa dulo, ako pa rin yung gumawa ng paraan. Ako pa rin yung nagsalita. Ako pa rin yung naglakas ng loob para tapusin yung relasyon naming dalawa. Habang nagsasalita ako sa harap niya, may parte sa akin na umaasa pa rin. Umaasa na pipigilan niya ako. Umaasa na may sasabihin siya. Umaasa na lalaban siya para sa amin. Pwede naman siyang magsalita. Pwede naman niyang sabihin na magbabago siya. Pwede naman niyang sabihin na aayusin niya. Pwede naman niyang sabihin na wag ko siyang iwan, kahit isang beses lang. Kahit konting effort lang. Kahit maramdaman ko lang na ayaw niya akong mawala. Pero wala. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Parang tinatanggap lang niya lahat ng sinasabi ko. Parang okay lang sa kanya na matapos kami. At doon ako lalo nasaktan. Hindi dahil gusto ko pang manatili, kundi dahil hanggang sa huli, gusto ko maramdaman na mahalaga ako. Gusto ko maramdaman na ipaglalaban niya rin ako. Kahit minsan lang. Pero wala. Doon ko tuluyang na-realize na siguro matagal na kaming tapos. Ako lang yung huling umamin. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.